Today is June 7, which is end ng first week of June 2025. So, I'll be charting green na currently hawak ko ngayon. Let's start. In this video, ipapakita ko kung paano ko ina-analyze yung stock na hawak ko. And if you have reaction, suggestion, please don't hesitate to comment down below. Let's start. So, dito sa weekly time frame, tatlo yung ginamit kong indicator. Una is yung fractal, then dalawang moving averages. So, yung pulang moving average is IMA 11 at yung blue na moving average naman is MA 35. Kung pagmamasdan natin yung huling kandila, binasag na nito yung blue na moving average, which is, I think, it is a good sign. Lalo na kung i-backtrack natin yung history ni green. Let's go to monthly time frame. Dito sa monthly chart, kung pagmamasdan natin yung kandila, meron tayong makikitang hammer, candle, at doji candle. Itong mga kandila na to is a sign of reversal. It could be a short-term rally or a change of trend. When we say short-term rally, pwedeng umangat lang siya ng konti para mag-create ng lower high at ipagpatuloy yung downtrend. At kung sinabi naman natin na change of trend, so potentially pwedeng maging bottom na to at patuloy na siyang umangat at mag-create ng higher lows. Tapos check naman natin yung RSI. Currently above RSI 30 na si green. To be exact, it's RSI 30.31. And I think this is a good sign. Ang ginagamit kong basis dito is yung ANI. So, punta tayo sa chart ni ANI. Itong part na to, yung ginagamit kong basis para i-analyze yung RSI ni green sa monthly time frame. Balik tayo sa chart ni green. So, ang tanong dyan is kung gagayahin ba ni green yung ginawang rally noon ni ANI. So, for now, mahirap pa siyang sabihin, no? Kasi pa-start pa lang naman yung June, which is first week pa lang. Pwede kasing mag-below RSI 30 pa ulit siya eh. Since monthly time frame ang gamit, hindi pa fix yung above RSI 30. So, pwede pa siyang mag-adjust at bumaba below RSI 30. So, yung RSI, hindi pa ganun kaklaro yung gusto niyang sabihin. Kaya, ang tinilingnan ko talaga is yung kandila na hammer and doji sa ngayon, which is a sign of reversal. Yun nga lang, wala pa siyang assurance kung short-term rally ba siya or change of trend. Now, let's try to check the 3-month time frame para magkaroon tayo ng more conviction. Dito, ang basis ko is yung volume. Kung pagmamasdan natin sa part na to, pababa ng pababa yung volume. This means na exhausted or let's say konti na lang yung seller para ma-push down pa yung price. So, ito yung volume mula January to March. Makikita natin dyan na sobrang exhausted na yung seller. Pag sinabi natin exhausted, sobrang baba na yung volume. At kung titingnan naman natin yung susunod na volume, which is April to June,
mapapansin natin na nalagpasan niya na yung volume ng January to March. Iisipin natin na hindi pa tapos yung June. So, aangat pa yung volume. I think this is one of the good sign na kayang pataasin yung bullish conviction. At kung candle pattern naman yung titingnan natin, mukhang nag-create naman siya ng bullish candle pattern. No? And lastly, punta tayo sa daily time frame. So, dito, sa volume muna tayo tumingin. So, sunod-sunod yung days na maganda yung volume. Pag magpatuloy yan until next week, then good for green. By next week, malalaman na kung mahina ba yung rally ni green o malakas. Sa volume tayo magbe-base. No? So, yun lang muna guys yung analysis ko. Observe muna natin yung volume. See you next week.